Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habang, pariin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong haba, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog po tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon, ang araw ng kaligtasan ay palapit na ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami ay lalong sumigasig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama, sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan, ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay,
malayo sa panganib ang kanyang ari-arian, ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Huwebes po ngayon sa third week of Lent. Nagpapatuloy po sa araw na ito ang tema ng pagiging mapagbantay na nasimulan po natin kahapon. Ang sabi po sa Ebanghelyo, nalalayo sa panganib ang taong mapagbantay. Mabuti po ang ganitong attitude. Dahil baka may propeta nang nagsasabi sa ating magpakabuti, hindi pa natin pinakikinggan, gaya naman ng sinasabi sa unang pagbasa. Tinatawag na tayo, hindi pa natin pinapansin. Ang panganib pong naghihintay sa mapagwalang bahala ay ang paglalaho sa kanila ng katotohanan. Napakinggan din po natin yan sa unang pagbasa. Nakakaintriga naman, ang babalang ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias. Ang paglalaho ng katotohanan sa mapagwalang bahala. Kung titingnan po natin ito sa kabilang banda ay pamumuhay sa kasinungalingan. Ito po ang napakadelikadong kasalanan, ang pamumuhay sa kasinungalingan. Kasi ito po ay pagtanggi sa katotohanan. Dito po nalaglag ng kahabag-habag ang ilang nagpahayag ng napakalaking kasinungalingan tungkol kay Jesus. Nang sabihin po nilang si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Alam naman po ng karamihan sa kanila na tanging ang nagmula lamang sa Ama ang makagagawa nito. Pero ang iba sa kanila ay ayaw sa Kanya. Kaya, napaka-inconvenient para sa kanilang masaksihan ang kadakilaang ito ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang madali o yung convenient, i-deny na lang, pabulaanan ang katotohanan na nakita mismo ng kanilang mga mata at baligtarin ito sa ikasasama niya at sa ikabubuti naman nila. Ang tugon po ng Nazareno ay para tulungan silang makita ang sarili nilang kasinungalingan. Logic po ang ginamit niya. Lohika, sentido común. Pero, kumbinsido na po kasi sila sa binaluktot nilang katotohanan. Kaya hindi na umaapil sa kanila ang sentido común o ang logic. Kaya pinangatawanan na lang. Nagkasubuan na sa kasinungalingan, edi pangatawanan na lang. May potential po kasing mapaniwala nito ang medyo mahina-hina ang kapit sa katotohanan. Yun pong mas delikadong kasalanan. Sabi natin kanina, ang napakadelikadong kasalanan ay ang pagpapabulaan sa katotohanan o yung pamumuhay sa kasinungalingan. Pero may mas delikado pa po, mga kapatid, kaysa doon. At ito po ay ang ipagpilitan pa ang alam na ngang kabulaanan.
Kasi kung ipinagpipilitan mo, ang alam mo ng kabulaanan, it's just a matter of time para mapaniwala mo ang iyong sarili na totoo nga ang iyong sinasabi. At dahil kumbinsido ka sa sarili mo na totoo nga ang sinasabi mo, kahit alam mong ito ay kasinungalingan, dahil sa husay mong magsalita at sa diin mong magbigay diin, sumisigaw ka pa halimbawa para i-impose yung iyong nalalaman, magiging totoo na rin ito sa iyong mga tagapakinig, sa mga kakwentuhan mo na binubulaan mo lang pala. Magiging totoo ang kasinungalingan. Ang masamang gawa ay makikita bilang mabuti. At ang mabuting gawa ay makikita bilang masama. Di ba ayun ang nangyari kay Jesus? Nagpagaling na ng mga may sakit, nagpalayas na ng masasamang espiritu, nagpakain sa mga nagugutom, nagturo ng kalooban ng Diyos. Ano ang nakita nila sa Kanya? Masama pa rin. Masama pa rin. Ang mabuti ay nagiging masama sa paningin ng masama. Alam niyo yung accurate lamang sa kanilang sinabi. Ulitin ko po yung sinabi nila, ano? Ano nga bang sinabi nila? Saan ba yun? Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ang accurate lang po sa kanilang sinabi ay yung una. Yung si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo. Kasi siya nga po ang prinsipe ng mga demonyo. Kaya, ang pinakamalaki pong peligrong kinakaharap natin sa mundo ay ang laganap at talamak na kasinungalingan. Hindi mo na malaman kung alin ang totoo. Hindi mo na malaman kung alin ang totoong picture o kung alin yung edited using AI. Hindi mo na malaman kung alin ang totoong video. Kasi, ewan ko, kung ba't nagkaganon, ano? Kung ano-anong ginagawa sa mga video. Kahit hindi ganun, ang totoong nangyari, nagagawang ganun. Ano? Hindi mo na malaman kung alin ang totoo, kung alin ang real news, totoong balita, at kung alin ang fake news o yung gawa-gawa lamang. Pag pinabubulaanan po mga kapatid ang katotohanan, pag may nagsabi sa iyong ang nasaksihan ng iyo mismong mga mata ay hindi totoo, at hindi naman talagang nangyari, sasabihan ka pa ng, it's your word against mine. Binangga mo ako? Yan ang sabi mo? Ang sabi ko, ang sabi mo, ako ang bumangga sa iyo. Ang sabi ko, ikaw ang bumangga sa akin. So it's your word against mine. Ay paano kung hindi professional yung nabangga? Tapos ako halimbawa ay isang kinikilalang tao sa lipunan. So mas may weight, mas mabigat ang aking salita. Kahit ang sinasabi niya ay katotohanan, ang sinasabi ko ay kasinungalingan, ako ang paniniwalaan. Kasi ako yung may kredibilidad sa lipunan. Ayun ang mahirap, mga kapatid. So, ngayon, kung ganun ang nangyayari, ikaw mismo, na nakasaksi sa pamamagitan ng sarili mong mga mata, ay magdududa. Totoo ba ang aking nasaksihan? O baka niloloko ko lang ang aking sarili? Sa sarili kong isip lang pala nangyari yun. Pati sarili mong katinuan ay pagdududahan mo. Itong isang halimbawa, mga kapatid,
Hindi ko na isinama dito pero naalala ko lang ngayon, maaga pa naman. Meron akong professor, actually presidente siya ng aming eskwelahan doon sa Amerika. Isang paring oblate, si Father Ronald Rolheiser. At yung kanilang bahay ay isang block lamang doon sa kanto, malapit lang sa kanto. Yung kanto, meron doon tindahan. Kumbaga dito ano ba ang katumbas nun dito? HEB kasi ang pangalan. Parang Walmart, parang Walter Mart. O kaya SNR, yung mga ganon, Ngayon, tuwing Miyerkules, pumupunta siya doon para bumili ng kanyang mga paboritong prutas, mga pipino, mga pwede niya makain-kain pagka siya ay nagpupuyat. Ay doon sa isang row o yung istante ng mga prutas, sa dulo noon, merong nakapulon na plastic bag. Kumbaga itong plastic bag, yung dulong ganito ay kulay green yan. Kasi yun yung hinahalit na ganon para mabuksan. Isang araw ng Miyerkules, pumunta siya doon, nakapamili na siya, nakakuha na siya. Ngayon, ilalagay na niya sa plastic. Wala ang plastic. Wala, doon sa pinaglalagyan. Nagtanong siya ngayon doon sa kahera. Kahero pala. Sabi niya nasaan ay yung mga plastic dito ninyo na ginagamit nyo lalagyan ng mga gulay at mga prutas? Ang sagot sa kanya, we never had those in this store. Kailanman ay hindi tayo nagkaroon noong ganong plastic dito. Yun ang sagot sa kanya. Ay dinagulat naman si Father Ron. Ang sabi ni Rolheiser, so ibig sabihin pala, sa loob ng 10 taon, na tuwing Miyerkules ay pumupunta ako dito para bumili ng pipino at mga prutas, ay baliw ako. Dahil nakikita ko riyan, ang mga plastic na iyon, we never had those pala dito. So, I was actually insane pala. Nakasinungalingan pala yung nakita ko na tuwing Miyerkules ay meron ako diyan nagagamit na plastic. Ayun mga kapatid. Ang isang hibla ng kasinungalingan ay may damaging effect sa pinagsisinungalingan. Kaya ito rin yung yung kasalanang sinasabi ng Nazareno na hindi mapatatawad. Alam niyo kung bakit? Bakit naman, Father? Nagkumpisal ako kanina. Sabi ko, nagsinungaling ako. Pinatawad naman ako ng pari. Alam niyo kung bakit? Kasi, kapag ikaw ay naniniwala na ikaw ang tama, hindi mo marerecognize ang iyong mali. Diba? Ikaw ang tama Paano mo marerecognize o kikilalanin na ikaw ay mali at nagkasala ka? Paano mo ngayon pagsisisihan ang kasalanan na hindi mo naaamin sa iyong sarili? Kaya hindi mapatatawad. Alam niyo, ang mga kasalanan lamang na napatatawad ay yung pinagsisisihan. At ang kasalanang pinagsisisihan ay yung inaamin sa sarili. At kinakailangan po natin ng kaunting kapakumbabaan para kilalanin na nagkasala nga tayo, nagkamali nga tayo. Hindi natin kailangan laging maging tama at ipagpilitan sa ating kapwa na tayo nga ay tama. May mga pagkakataon, mga kapatid, kailangan nating pumasok ng kaunti sa kompromiso kung pwedeng ma-negotiate. Pero syempre, meron din naman tayong mga hindi pwedeng i-negotiate. Di ba? Halimbawa, yung mga basic tenets ng ating pananampalataya. May kumatok sa inyong bahay. Brother,
ligtas ka na ba? Bay, oo naman. Ligtas naman ako. Tapos ipinagpilitan sa iyo na si Jesus ay tao lamang. Hindi naman siya Diyos. Sinasabi ng mga pari ninyo, Diyos si Kristo. Tao lang yan. Ka magpapaniwala sa kanila. Nagduda ka pa ngayon. Binulaan ka. Pati yung pari mo, naisip mo na pinaglololoko ka dahil sa isang simpleng kabulaanan. Yun ay non-negotiable. Kasi sa atin, mga Katoliko at mga Kristiyano, yun ay dogma. Dogma. Ibig sabihin, hanggat ikaw ay Katoliko at Kristiyano, obligado ka na paniwalaan yun. Basic tenet ng ating faith. Pero meron namang mga negotiable. Halimbawa, kailangang mag-fasting, pero ikaw ay iinom ng gamot at 62 years old ka na. Pwede ka namang hindi mag-fasting kasi senior ka na. Tapos, may sakit ka pa. Kailangan mo yun sa iyong katawan. Negotiable. Merong mga pwedeng itulak, may mga pwedeng hilahin. Ayun, mga kapatid. Sige. Nandito tayo sa sinasabi ko na pag pinabubulaanan po natin ang katotohanan, pag may nagsabi sa iyo, magdududa ka. At maiintindihan mo na sa puntong iyon, nagwagi na ang kaaway. Dito po natin lagi nawa, mahayaang tulungan tayo ng Espiritu Santo at palakasin ng tatanggapin nating banal na Eucharistia. Mahal na poong Jesus Nazareno, panatilihin niyo po kaming lumalakad sa katotohanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo po ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala po tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan, at sa bawat paglapit ang atin pong dalangin, Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway mapagpanibago at magpatutuo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. At tinawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Sa kaunting sandali ng katahimikan ng ating puso, magiliw po natin at lakas loob na ilapag sa dambana ng Nazareno ang atin pong mga dalangin personal at yung mga pinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagsisimba natin dito sa Quiapo.
Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Hanggang sa lubusang paggaling ng Santo Padre sa Roma, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog po namin ng mga panalangin, pinasasalamatan namin kayo dahil sa inyong anak na tumubos sa amin, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib at kupkuping sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami ay masilaw sa kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan, ang inyong pangakong gantimpalang lantay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Panginoon, kami sumasamo, hilumig ang aming puso. Nang pagbabago'y aming matamo, ito'y pag-aalay sa'yo. Iyong tanggapin, pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala at tanggapin itong aming hiling. Nais namin ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan.
mga paalala po para sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungan din na maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Pakinggan mo rin ang aming mga pasasalamat at pagpapahayag ng utang na loob. Lalo na po ang mga naghahanap ng kanilang mga ikabubuhay, ang humihiling ng trabaho, ng pagpasa sa kanilang mga exams, pag-graduate ng maayos, kalakasan ng katawan, pag-asa sa buhay, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan ayon sa inyong kalooban ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala naming mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Sa paglalakbay natin sa buhay, lumakad tayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.